Capricorn! Last but not least, this is the Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus July reading. Okay? For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Capricorn? Kamusta? Ano ang lagay ng ating kabuhayan? Ang pag-ibig, ang puso, ano na? Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Let's see para sa ating mga Capricorn. Ingat sa mga scammers, hindi ako magme-message sa inyo isa-isa. If in doubt, message me first before settling the fees. Alright. PM me for your personal reading. Okie dokie. Ang ating mga crystals, bigay ko pa rin sa inyo ng promo price. Okay. Let's see. Last 3 shuffles para sa ating mga Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Let's see. Okay. Capricorn. The Wheel of Fortune in reverse, nagkaroon ng sabihin nating unfavorable, unfortunate event sa buhay mo. Sabi mo, olats, malas. Nagkaroon ka ng rush decision, hindi na pag-isipan, hindi na pagplanuhang mabuti, at kung ano man tong decision na to, hindi naging favorable sa'yo. Okay. You're trying to heal, paulit-ulit na nag-heal sa isang toxic connection na alam mo namang hindi ito ang wish fulfillment mo. You're energetically tied sa isang tao na hindi ka naman nasusuklian ng tama. Capricorn, barya lang sa umaga. Okay? You're trying to give yung best, tratuhin siyang mabuti, mahalin, ipakita sa kanya na siya yung gusto mong makasama, but it feels like this person is medyo, sabihin natin, may energy of God's gift to humanity peg, na parang siya ang prize, siya ang gift. So, mag-bow down ka daw sa kanya energy. Okay. Nagkaroon ng paulit-ulit na reconciliation, reconnection, but I feel there's an energy of unreliable masculine in this connection. Gusto kang i-keep ng masculine, pero hindi naman siya reliable. Marami siyang pangako, maraming apology na hindi naman sincere. Hindi ito ang minanifest. Hindi ito yung gusto mo na situation. And I feel because of this, nakuha mo yung truth, nakuha mo yung wisdom, and because of that, nagkaroon ng malaking transformation, lesson, binago ka ng pain ng situation na to. Meron kang isang situation na iniwanan na alam mong hindi naman tama para sa'yo. Marami ka pa rin questions, pero sabi mo enough na yung pain, hindi mo na rin to ilalaban. Okay? Maraming feeling of being unloved, unrequited ang pagmamahal mo sa relationship na to. Maraming binigay na heartbreak and pain, at aware ka na may involved na ibang energies or third party connection here. Someone here is not really ready to commit or into like a unconventional relationship. Could be same sex, could be ayaw mag-commit, could be gusto open relationship, paiba-iba, parang karinderya. Okay? And I feel for some of you, hindi ito na-discuss or hindi inamin mula simula. Kaya parang nagkaroon ng confusion, no? And I feel for some of you, hindi talaga napag-usapan from the beginning of the relationship, ano ba talaga yung gusto. Because ang naging lagay dahil ikaw, hinahanap mo ay totoong relationship, akala mo lahat ng tao na in the dating world ay totoong pag-ibig din ang hinahanap. Kaso, nahanap mo ay, I don't know kung anong klaseng isda sa ocean. To heal your heart chakra, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal. That could also to heal and balance your heart chakra and help you heal emotional wounds. Okay, the pink crystal. Meron din tayong for manifestation, Brazilian citrine. And then, Brazilian citrine is for abundance, manifestation of kaperahan, swerte, prosperity, and happiness. Meron din tayong combination of love and money na crystal. Okay. So, the reason for the reading is a very playful masculine energy, maraming lihim. At sabi niya, itong mga lihim na to ay kaya naman daw niyang itago sa dilim. With a moon card. Alright.
Sabi niya, okay lang yan. Malalagpasan yan. Dati nga, naging maganda yung outcome. Nakalusot naman. Okay? But recent past, lumabas ang katotohanan, victory and truth card. Naging painful ang truth na to, but, you know, it is what it is. As painful as it is. And I feel, no, marami kang effort to really find the truth. For some of you, nakuha nyo na yung katotohanan. For some of you, medyo nasa dilim pa rin. So, kung ano man yung mga situation na hindi naging favorable sa'yo tungkol sa love, ito yung nagbigay sa'yo ng fuel to focus more on your finances, kabuhayan, negosyo. Okay. So, prayers and manifestation, sabi mo, Lord, tanggalin na ni Lord ang mga confusion sa isip mo at bigyan ka na ng clarity, ano ba talaga yung tama, ano yung dapat piliin, anong dapat gawin, anong dapat simulan. If you're dealing with a new connection, sinong dapat piliin, especially kabuhayan, paano mo nga ba ma-twist in your favor si Wheel of Fortune para bumuhos na ang biyaya. Right now, sabi ng mga Capricorn, you're tapping on your leadership abilities. Sabi mo, gusto mong ayusin ang kabuhayan, kaperahan, and gagawin mo yung mga tamang decision because this is maturity and leadership na meron ka ng mga gustong ayusin sa buhay mo. Sa tamang landas. Your person is not really willing to build. Pagka naramdaman niya yung commitment, feeling niya natatrap siya, feeling niya nasasakal siya, feeling niya hindi para sa kanya ang solid commitment. Okay? Hindi naman din siya nagmamanifest and naghahanap someone to build a strong connection with. So, pag-isipang mabuti ang tao na to. Okay? So, meron ka ngayong doubts if ready ka na ba talagang mag-love? Ready ka na ba talagang sumugal ulit? At kung sinong nakapaligid sa'yo, tama ba to? Pagod nang magkamali. Okay? Mental clarity and stronger connection with the divine, the purple crystal, amethyst. Okay? To protect your energy, anti-evil eye, Madagascar, black tourmaline, the black crystal. Okay? Reconnection, reconciliation na may mabigat na energy, paulit-ulit na pasakit, but I feel may feelings ka pa sa tao na to. May feelings naman siya sa'yo. Pero hindi siya ready mag-commit. Ngayon, kung ready kang mag-commit, hindi kayo pareho ng long-term goals. Okay? Kumbaga, parehong may feelings. Kumbaga sa sapatos nga lang, isang stiletto, isang rubber shoes. Kaya hindi kayo pwedeng pareho ng puntahan. Sasakit ang paanong nakastiletto. Okay? So, you would try to find justice, fairness sa situation na to. Maaring magkaroon ng conflict if bibigyan mo na naman ng another chance ang relationship na to. Because ang nakikita ko, same old, wala namang bago. Mukhang panis na bahaw na ang relasyon na to. Ano ba? Kasi, I mean, okay. You both have feelings para sa isa't isa. Kaya lang, ang gusto nung isang person, especially the masculine, ay tanggapin na lang nung feminine kung ano yung setup na gusto niya. Nahayaan siya na magliwaliw sa putikan kasama ng mga ibang maputik. I mean, sabi ng masculine, hayaan siya. Bakit ba siya na nung feminine? Bakit dami-dami daw komento sa buhay niya? But sabi ng feminine, gusto niya ng commitment. If ever nababalik daw tong masculine na to at susuyuin siya, gusto daw ng feminine yung totoong love offer. Pero sabi ng masculine, babalik ako. Pero bakit ba ang dami-dami mong hinihiling sa relasyon na to? Bakit ang dami-dami mong gustong baguhin sa akin? Kung mahal mo ako, tanggapin mo ako. Ganun. But feminine, nasa sayo na. Kasi wala akong nakikitang plano ng masculine na magbago because wala rin siyang nakikitang pagkakamali sa ginagawa niya. Sabi niya, normal yon. That's a social norm. Di umano, sabi ng masculine. Alright? So, that will be the Capricorn reading for the month of July. See you again in a few days.
for your bonus reading. And feminine, bahala ka na. It's your call. Kung bibigyan ng chance ulit, maghanda ka lang ng band-aid para sa pusong sugatan. Alright? Free will, okay? Pero mag-usap pa rin. And that will be the Capricorn reading for the month of July. Bye!